Chapter 2. Bigla ang pagnanais na masilip ang kabuuan ng registration form nito para malaman kung may asawa to o wala. Pero pinigil niya ang sarili na gawin yun. Gusto niyang kulitin at sampalin ng sarili. She never thought she would even think of those things. Gayunman ay gusto na rin niyang matuwa. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na malimutan niya ang sakit ng kaloobang nilikha ni Efren sa kanyang puso. She got attracted to Sergio. No doubt, maaari ring ma-attract siya sa ibang lalaking makakasalumuha sa darating pang mga panahon. It was not so hard to heal her broken heart after all. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam sa naisip. Mas pinagaan pa yun ang maaliwala sa mukha ng mga estudyante niyang karamihan ay maaari na niyang maging nanay at tatay. She saw men and women with gray hair. Meron mang bata-bata ay mangilan-ngilan lamang ang mga yon. The young man sitting at the back row had been smiling at her since she entered. She knew that kind of look, kapareho ng mga tingin ng estudyante niya sa Maynila na may kahalong pagnanasa. Marami na siyang karanasan na niligawan siya ng estudyante. Meron pa ngang na-obsess sa kanya at meron pang naging stalker niya. But now, if there was one that really caught her attention, it was the tall, dark and handsome man sitting on the first seat on the second row. Si Sergio nga. Nang napasulyap siyang saglit sa kinuupuan nito, nakita niyang umitito sa kanya. Again, her heart pounded. Hindi niya napigilan ang mapasingap sa hangin. Bahagyang ipinilig ni Sabrina ang ulo. She had 33 students to look after. Hindi pwedeng sa isa lang mabuhos ang kanyang atensyon. Para mawala ang kung anong kabang nangyahari sa kanyang kalooban, itinuon niya ang atensyon sa pagsasabi ng mga regulasyon niya sa kanyang klase. This summer class will last for only 3 months. Magsisimula ang klase ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. She began. Iginagala-gala niya ang kanyang paningin sa mga estudyante, pero iniwasan niya na mapasulyap kay Sergio. Hindi niya alam kung bakit nako-conscious siya. She had been teaching for almost 6 years already. Ngayon lang siya nakadama ng ganung pagkailang. Tumalikod siya. Kumuha ng chalk at nagsulat sa blackboard habang nagsasalita. Our subjects will be Math, English, Filipino and Social Studies. Isinulat niya ang 4 na subjects bago humarap uli sa mga estudyante. Sa pagharap niya ay biglang napatingin ulit siya sa gawin ni Sergio na nakatingin din sa kanya. Damn, ano ba siya? Natural na titingnan siya nito dahil siya ang teacher. Bakit ba siya nako-conscious? Pilit niyang ibinalik sa isip ang mga bagay na dapat niyang isipin ukol dito. He was just a student, someone who had been out of school for more than a decade. Sa isang sulyap, sa registration form nito, nalaman niyang 34 na to. Hindi pa niya alam ang history ng pagtigil ito sa pag-aaral. Pero hindi na niya dapat pag-aksayan ng panahon yon. She was there to teach them, to teach him, to pass the examination after 3 months. Yun lang. How could she be attracted to someone like him? No, she should not. Kagad niyang iniwas ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagsasalita. Aside from the 4 subjects, magkakaroon din tayo ng pag-aaral tungkol sa livelihood. All am I going to teach you are basic things. Although this is only a review class, I'm going to implement a rule that no one should be absent. At exactly 4 in the afternoon, the class will start. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya na nagtaas ng kamay si Sergio. Pinigil niya ang mapabuntong hininga ng lingunin niya to. Yes, mister? Tumayo to. Sergio? Ma'am? I know. Mr. Nuevo, right? Kunwari tanong niya. Para bang nahiya siya sa kanyang sarili na sa lahat ng estudyante sa harapan niya. Ito lang ang halos ay nakaukit na kaagad sa utak niya. Ang physical na anyo pati ang buong pangalan at apelyido nito. Gosh, bakit ang bilis ng pintig ng kanya puso? Kinailangan niyang humawak sa gilid ng mesa sapagkat parang mabububal siya. Dahil parang may mahika ang titig nito na tila gusto siyang higupin palapit dito. Bahagyatong tumango. Yes, ma'am? Nakatitig na sa kanya na animi nanunuot sa kanyang kaibuturan. Kinilabutan siya sa uri ng tingin nito. May tanong ka, Mr. Nuevo?
She hoped she spoke with confidence. Sana hindi dito nahalatang bahagyang nabasag ang kanyang boses. Para kasing ninenervyos siya. Bakit naman siya ninervyosin? Sa dinami-dami ng naging estudyante niya na may mga sinasabi. Hindi lang sa yaman kundi sa itsura rin. Isang taga-probinsya pa ba namang hindi pa nakakatapos ng high school ang makakapagparamdam niyon sa kanya? No way! Hiyaw ng maliit na tinig sa likod ng kanyang utak. Meron, ma'am. He was still looking at her eyes intently. Sinubukan niya tingnan din ito ng diretsyo pero hindi niya natagalan. Nagbaba siya ng tingin. Ano yun? Kung hindi ako aabot ng alas 4, pwede pa ba akong pumasok? Napatingin siya rito at bahagya ng ikinunot ang kanyang noo. Bakit hindi ka aabot ng alas 4? May trabaho kasi ako. Minsan hindi ako agad pwedeng umalis sa trabaho. Narinig niyang may nagsalita. Ang lalaki nasa harap nito na halos kasing edad nito. She remembered his name as Miguel. Pare, pwede ka namang umalis sa trabaho mo anytime. Walang magagalit sa'yo kasi. Nakita niyang bahagyang kinintatan ni Seryo si Miguel at titinaas ang kanang kamay nito na parang pinapatigil itong magsalita. Di sa lahat ng oras pare. Bumaling to sa kanya. Ma'am, kung okay lang ba na dumating ako kahit medyo late na? Ulit nito. Nagnakaw muna siya ng maikling buntong hininga bago nagsalita. Well, nasa iyo yan. Walang problema kung makaka-catch up ka sa lessons. Gaya ng sinabi ko kanina, basta maipasa niyo ang exam, walang problema kahit hindi kayo araw-araw pumasok. Ang suggestion ko lang, mas maganda kung makukumpleto ninyo ang mga araw at oras ng klase. Kasi mas malaki ang advantage at mas malaki ang tsansang maipasa ninyo ang exam kung wala kayong mamimiss. The decision is yours. Kayo naman na magdadala ng konsekwensya kung sakali. I'm just here to guide you and teach you. Ang sa akin, nag-impose ako ng rules dahil as much as possible, gusto ko makapasa kayong lahat. Tumangutang-huto. Okay? In that case, pipilitin ko makahabol sa oras. Napamang siya sa narinig kay Seryo. Did she hear it right? He spoke English? Good. Nasabi na lang niya bago itinuon ang atensyon sa iba pang regulasyon na gusto niyang ipatupad. Pilit niyang iniiwasang mapatingin muli sa lalaki. Pagkatapos ng mahaba-habang introduction sa 3-month program, simula na ni Sabrina ang English subject. She expected the reception of some students at karamihan sa mga ito hindi makakope up sa basic speech and grammar lessons. Sa math subject ay hindi siya masyadong nahirapan. Basic algebra ang itinuro niya. Hindi siya nagtanong sa mga estudyante. She just explained the topic, but still she felt conscious every time her gaze met Seryo. Nang sa wakas ay natapos ang math subject, binigyan niya ng 15 minutes break ang mga to. Please be back at 6:15. Aniya. Isa-isang nagsipa labasan ng mga estudyante niya. Pero may isang hindi lumabas. Si Seryo at nakatingin to sa kanya. Muling sumikdo ang tibok ng kanyang puso. Is there anything you want to ask, Mr. Año-Nuevo? Sumili ang ngiti sa labi nito. Nothing. Simpleng tugon nito. You can have your break. Kakain ko lang nang pumunta ka dito. Sigurado ako wala namang pagkain sa kantin. Street food lang ang nasa labas. Lumunok muna siya bago nagsalita. So, hindi ka kumakain ng street food? Lumapad ang pagkakangin nito. Sanay akong kumain ng isaw, Adidas at Betamax. Betamax? Yung dugo ng manok. Nito. Gusto ko sana ng kape. Gusto mo magkape sa labas? May maliit na coffee shop sa tapat. Kaagad na gumapang ang matinding kilabot sa kanyang kaibuturan. Was this man trying to imply something at this early point in time? Masyado naman yata itong mabilis. Sorry, hindi ko ugaling sumama sa estudyante ko. Tila natigilan to. He shifted in his seat. Ganun ba? Pagkuwan ay tanong nito. Akala ko lang kasi pwede. Kasi sabi mo nga kanina hindi formal education ito. Mas maganda kung magiging casual ang turingan natin. I mean, turing mo sa aming mga estudyante mo. No problem with me but just the same. You're my student. Nakangiti na ulit nung nagsalita. May masama ba doon? Hindi siya kaagad nakasagot. Meron nga ba? I just don't find it comfortable. Ang sa akin lang naman bago ka rito at gusto ko maging at ease ka. I'll be fine. Hindi ako nagugutom. Tumayo na to. Okay, ako na lang ang magkakape.
Anito habang nakangiti bago tumalikod at naglakad palabas sa pinto. Hindi napigilan ni Sabrina ang magpakawala ng magkasunod na mutong hininga habang inihahatid ng tanaw ang papalayong figura ni Sergio. She realized now how tall he was. He might be standing about 6 feet tall. Mas malapad ang mga balikat nito ngayon nakatayo ito at animi isang sundalo na nagmamarcha palabas. His butt was sexy too. Halos mamutok ang muscles nito sa kupas na pantalong suot. Hindi nakaligtas sa kanya ang suot nitong rubber shoes na lumang-luma at madumi. Hanggang sa nakalabas ito sa silid ay para siyang nabatupalani. Saka siya nagpakawala ulit ng malalim na buntong hininga. Hindi niya mapaniwalaan ang sariling mapukaw ang kanyang atensyon ni Sergio. Hindi rin niya napigilan ang sariling buklatin ang registration form na ibinigay nito. Binasa niya ang personal data nito. Name, Sergio Castillo Año Nuevo. Address, Purok 2 Maligaya Street, San Alfonso. Birthday, September 2, 1975. Parents, Mr. and Mrs. Clodoaldo Año Nuevo. Height 6 feet and weight 60 kilos. Status, single. Biglang napahinto sa pagbabasa si Sabrina. Single? Wala pang asawa si Sergio gayong 34 na to? Ipinilig niya ang ulo. Pakialam ba niya? Kaya siguro single ang nakalagay sa form nito dahil hindi pa to nagpapakasal. Pero may girlfriend na to o kinakasama sa buhay. Again, ano na naman ang pakialam niya? Dali-dali niyang ibinalik sa folder ang form ng binata. Ang iba naman ang binasa niya. Hindi maaring sa iisang tao lang natutuon ng interes at atensyon niya. Everyone in her class should be treated equally. Bagaman nagawa niyang basahin ang profile ng bawat estudyante, hindi niya alam kung bakit hindi gaanong nagre-rehistro sa kanyang utak ang mga nabasa niya. Pero nakakatuwang natandaan niya ang mga personal na bagay tungkol sa lalaking Año Nuevo. Nang bumalik ang mga estudyante at nakita niyang nakaupo na sa silya nito si Sergio, muling pumitlag ang kanyang puso. Ngayon lang ulit nangyari ang ganun sa kanya. Natatandaan niyang naramdaman din niya ang ganung klaseng damdamin kay Efren nang ipakilala sila ng isang common friend sa isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi ang kabang nararamdaman niya. Sinuway niya ang sarili na nag-concentrate sa pagtuturo ng social studies. Mabuti na lang at hindi siya nagbabakal sa pagsasalita. Nakaraos ang unang araw niya sa pagtuturo. Nang nagsipaglabasan ng kanyang mga estudyante, may kakaibang kaligayahan siyang nararamdaman. This was a new learning experience. Having the opportunity to teach people who had not been in school for years was something special. Inisigurado na niyang hindi siya nagsisisi na tinanggap niya ang alok ni Anita. Magaan ang kanyang pakiramdam nang lumabas siya ng silid. Ngayon siya nakaramdam ng gutom. Nag-text na si Anita sa kanya. Hihintayin daw siya nito sa hapunan. Nakabang na sa kanya ang tricycle na susundo sa kanya na minamaneho ng bayaw nito. Yun ang magiging service niya pansamantala hanggat hindi pa niya nadadala ang kotse niya ron. Kapag umuwi siya sa Manila sa susunod na linggo, dadalhinan niya ang kanyang sasakyan. Ipinaayos lang muna niya yun sa kasa para siguradong hindi siya ititirik. May panggabing summer classes pa ang mga regular na estudyante kaya marami-rami pang tao sa campus. Hindi kaila kay Sabrina ang malalagkit na tingin sa kanya ng mga lalaking estudyante na nadadaanan niya. Alam niya, makakaranas siyang maligawan ng mga estudyante ron. Bagay na nangyari rin sa kanya sa universidad na pinagtuturuan sa Maynila. But thus war, she would not get involved with any one of them. Sa isip ay pumasok sa utak niya si Sergio. Paano kung ito ang maligaw sa kanya? Hindi naman ito regular na estudyante ron. He was just taking up ALS at napakibit-balikat na lamang siya. Nakaabang na sa parking lot ng campus ang tricycle na susundo sa kanya. Hi Kuya Melchor. Bati niya sa bayaw ni Anita. Ngumiti si Melchor. Tara na? Okay. Pagpasok niya sa loob ng tricycle ay saka niya napansin na may nakatingin pala sa kanya mula sa di kalayuan. Nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya si Sergio kasama ang binatilyong estudyante rin na panay rin ang titig sa kanya kanina. Hindi niya matandaan ang pangalan na binatilyo. Maliwanag sa gawing kinatatayuan ng mga to kaya kitang-kita niya nakatingin si Sergio sa kanya. Kaagad na sumikdo ang kanyang dibdib hanggang sa dumaan ng tricycle sa tapat ng dalawang lalaki ay nakatingin pa rin ang mga to sa kanya. Pakiramdam ni Sabrina isa siyang teenager na nag-uumpisa pa lang na magkaroon ng crush. Naginit na magkabilang pisngi niya.
Silly me. Mahinang bulong niya sa sarili. Pero hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi at pagpiglag ng kanyang puso. Pakiramdam niya, madali niyang namalilimutan si Efren sa San Alfonso. Ang ganda niya, boss, no? Pakli naman ni Randel kay Seryo. Sexy pa. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang chick sa buong buhay ko. Parang artista. Tumawa siya ng pagak. Crush mo? Sino naman ang hindi magkakakrush sa kanya, boss? Sobrang ganda. Nang putya, wala na akong ginawa kundi titigan siya kanina. Parang anghel at ang ganda pa ng boses. Baka wala ka matutunan sa klase sa kakatitig sa kanya. Biro niya. Pipilitin ko matuto, boss, nakakaya kay Miss Sabrina kung hindi ako matututo. Inakbayan to ni Seryo. That's my boy. Salamat, boss, ha? Saan? Sa pagpilit sa akin na mag-aral? Kasi naisip ko kung makakatapos ako, malay mo mapansin man lang ako ni Miss Sabrina. Napamaang siya sa sinabi nito. Boy, kahit hindi si Sabrina, kahit ibang babae mapapansin ka kapag nakatapos ka at naging titulado. Iba ang tama ko kay Miss Sabrina. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Ako rin. At tumawa siya ng pagak. At least may inspirasyon ka. Ikaw, boss, hindi ka ba na-attract sa kanya? Ngumiti siya. He was more than attracted to her. Tapos na ako sa ganyang stage, boy. Anya sa lip na sagutin ng totoo ang tanong ni Randel. Hanga rin naman ako sa inyo, boss. Iba ka talaga magmahal. Hanggang ngayon si Edna pa rin. Isang payak ng ngiti ang sinagot ni Seryo. Bukas na aklat sa San Alfonso ang tungkol sa nangyari kay Edna. Bagaman bata pa nun si Randel, alam na rin ito ang naganap na karumaldumal na kamatayan nito. Totoo, mahal niya si Edna. Mahal na mahal. Kung ano man ang naramdaman niya kay Sabrina, natural lamang yun. After all, he was a man. A normal man who had normal needs of a woman. Pero alam niya kung magkakaroon man ng tsansa na magkakalapit sila ni Sabrina, hindi rin mauuwi sa maganda ang lahat. He had been attracted to many women and he had gotten as far as going to bed with some of them. But everything did not go well. Hindi niya kaya magmahal na muli dahil kay Edna. Ayos? Narinig niyang sabi ni Randel. Anong ayos? Ayos, wala akong matinding makakaagaw kay Miss Sabrina. Tumawa siya ulit ng pagak. Halika na at sasabay ka ba? Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. Oo, boss. Sa staff house ka uuwi? Tanong niya na nakaupo na to sa passenger seat. Oo, boss. Ayoko umuwi sa bahay namin. Wala naman akong maabutan doon kundi ang tatay kong lasinggo. Umandar na ang sasakyan at nilingon niya si Randel. Tatay mo pa rin yun. Tatay na walang kwenta. Siya nga ang dahilan kung bakit maaga namatay si nanay. Hayop talaga yun eh. Akala ko napag-usapan na natin yan, na hindi ka na magsasalita ng masama sa tatay mo. Paalala niya. Hindi ko kasi mapigilan na galit ko kapag naiisip ko na sobrang pinahirapan niya si nanay nun. Randel, sorry boss. Kaya nga pinilit kita mag-aral para maging maganda ang kinabukasan mo. Kapag nakatapos ka, maiisip din ng tatay mo ang mga pagkukulang niya sa iyo, sa inyong magkakapatid. Paliwanag niya. Mag-aaral ako para makapagtapos ko rin sina Alex at Mara. Determinadong saad naman ang binatilyo. Good. Salamat, boss. Ngumiti siya. Maraming beses ka nang nagpasalamat. Sa susunod kukutasan na kita. Biro niya. Tumawa naman si Randel. Sumama ka na muna sa bahay at doon ka na maghapunan. Sasabay ako sa iyo pabalik sa staff house. Doon ako matutulog sa opisina. Asipag mo naman, boss. May kailangan akong tapusin eh. May assignment tayo sa literature, boss. Magbabasa tayo ng sinulat ni William Shakespeare. Yung Romeo and Juliet. William Shakespeare. Pagwawasto naman niya. Yun ang nga din yun. Sa hapon pa naman ng klase natin, marami pang oras bukas. Basta ako, parang hindi ko na mahintay na mag-alas 4 ulit para makita ko na si Miss Sabrina. Ani Rendel, asan kaya siya nakatira, boss? Nagkibit-balikat naman si Seryo. He hope he knew. Pero pasasaan ba? At malalaman din nila.